everyone, this is Juliet, mom of two lovely girls. For today's A Day in a Life edition. Dahil may nag-invite sa atin sa Cantuma, Zamora, Bilar, abay, pupuntahan natin yan kahit mga bata pa itong mga kasama ko. Nagmotor lang po kami dito kasi hindi po makapasok ang sasakyan papunta sa kanila. Sa mga oras na to, pinababa ko ang mga bata kasi medyo maputik po ang daan. Anong medyo? Maputik talaga yan. Kaya hanggang sa unahan, pinalakad ko pa rin sila. Medyo mahirap kasi ikarga ang apat na bata sa ganitong daan. Dahil mas safe talaga kung lalakarin lang. At dahil hindi na pwede ipasok ang motor papunta sa kanila, kaya iniwan ko na ang motor sa gilid ng kalsada. Ito pala yung daanan papunta sa kanila, so hindi ka talaga pwede magmotor. Malapit lang din naman to lakarin mga Mars, kaya konting exercise lang. Ang pupuntahan po pala namin ay ang bahay nila Ate Merlin. Death anniversary po ng kanyang mama, which is kapatid po ng lolo namin. Pupuntahan po namin kasi minsan lang po kami nakapunta dito. Napakabagal po talaga ng mga bata kasi hindi pa sila sanay sa ganitong lakaran. Isa talaga to sa dahilan kung bakit minsan lang kami nakapunta dito. Hindi ko naman pwedeng iwanan ang mga bata sa bahay kasi walang mapag-iwanan sa kanila. Kaya kung saan ako, andun din sila. Napakasarap talaga dito mga Mars kasi napaka-presko ng hangin at malayo sa pollution. Marami ring prutas dito at kung masipag ka magtanim, may mapagkukunan ka ng pag. Nasa Cantuma tayo pero napakalapit lang talaga na Riverside dito. Kasi nung mga bata pa kami, dito lang kami lagi dumadaan. Sobrang lapit lang kasi dito kumpara dun kung sa highway ka dadaan. Hay nako, sa ganitong lakaran talaga si Yara ang pinakamabagal maglakad. Kaya inaantay ko talaga siya dyan banda na makalabas para makapagpatuloy na kami sa paglalakad. Napakasipag din nila dito na mag-alaga ng mga hayop. May mga alaga sila ditong bibi pero bukod dito meron din silang mga manok at baboy. Ito talaga ang kagandahan kapag dito tayo sa bukid manirahan. Kasi napakarami mo talagang pwedeng gawin. At kapag mangitlog na ang baby, mayroon ka pang konsumo, pwede mo pang inegosyo. Di talaga natin na mamalayan mga Mars, no? Nagchika-chika lang tayo, malapit na pala tayo makarating. Hapon na pala sa mga oras na itong mga Mars, no? Kasi yung mga bisita ni Ate Merlin, pauwi na kami, papunta pa lang. May mga nakasalubong kami mga Mars. Sinabihan kami kung bakit ngayon lang kami nagpunta, hapon na. At ang sabi ko naman okay lang kasi hindi rin naman kami magtatagal. At halos mga bisita pala ni Ate Merlin ay mga relatives namin. Kaya hindi ganun ka-awkward makipag-usap sa kanila. At sa wakas mga Mars, nakarating na rin kami sa bahay nila. At nandito rin pala ang mga magandang pinsan namin. Andyan din sa Tisali na kanina pa chat ng chat kung nasaan na kami. Di halata na hindi pagod ang mga bata pero si Yara talaga mga Mars kanina pa nagre-reklamo. Muntik na raw siya maslide kasi nga pagod na raw ang kanyang mga pero nag-enjoy naman daw sila sa paligid. Oh, diba? Si Yara, hapit maligid. Si Yara, hapit ko sa paligid. O di ba mga Mars, ang saya ng mga tao dito. Kaya pinapapasok kami kaagad ni Ate Merlin sa loob para makakain na. Mabuti na lang talaga at may lechon pa. Lunch kami in-invite ni Ate Merlin pero nakapunta kami dito mga 2:00 na ng hapon. Sobrang late na talaga. Pagkatapos kumain, naglaro ang mga bata sa labas at nag-uusap-usap din kami. At dahil hapon na, naisipan na rin namin umuwi sabay ang mga pinsan namin. Mahirap kasi baka gabihin kami sa daan, medyo malayo pa naman ang lalakarin namin. At kung saan kami dumaan kanina, yun pa rin ang dinaanan namin mga Mars. Bahay pala to ni Lolo mga Mars at andyan yung kapatid ni Nanay sa loob. Kaya kinantahan siya ng mga bata. Ginabi na talaga kami mga Mars kaya hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Till next video. Bye!